Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pasensya na, Eva. Hindi ko naman... Alam ko, napakaaga pa para sabihin ang mga nasabi ko pero lalong lumuwang ang kanyang ngiti dahil sa tila pagbubuhol-buhol ng mga sinasabi ni Andre. Nauunawaan na niya ito. Hindi nito kailangang isatinig pa ang iba pang nilalaman ng dibdib nito. Okay lang, hindi ako nagagalit. Talaga? Tumango siya. Alam mo, matagal na akong naghihintay sa pagdating ng isang lalaking kasing maasikaso mo. Isang lalaking mabait at mabuti gaya mo. Pero mahabang panahon na ang dumaan at sa paglipas ng mga araw, nagsimula na akong mapagod sa kakaasa. Hanggang halos makalimutan ko na kung ano nga ba yung inaasam kong dumating sa buhay ko. Nakita ko kung paano mo tratuhin at alagaan si Angel. Nakikita ko rin kung gaano siya kalapit sa'yo at kung gaano kanya tinitingala bilang magandang ehemplo. Hinahangaan ko rin ang mga sinserong concern mo para sa kapakanan ng kapwa mo. Siguro, maliliit na bagay lamang iyon, pero sa isang tumitingin na tulad ko, sapat na ang mga iyon. Ito naman yata ang biglang naging speechless. Lumapit ito sa kanya, malapit na malapit. Magkahinang ang kanilang mga mata. Routine lang dati ang buhay ko, walang excitement at walang mga sorpresa. Hanggang makita kitang nakadungaw sa bintana. Hindi na ako napalagay mula noon. Gusto kitang makilala. Gusto kong lagi kang nakikita. Alam kong mula ng araw na iyon, biglang nagbago ang buhay kong dati ay ordinaryo lang. Habang buhay kong ipagpapasalamat iyon sa Diyos. Namalaya na lamang niya na magkayakap na sila ng mahigpit. Ipinasusundo ka ni Kuya. Ate Eva, may sorpresa raw siya sa'yo. Nahinto siya sa ginagawang pagpapalit ng kurtina nang excited na pumanhik si Angel sa kanyang bahay. Mula nang magkaunawaan sila ni Andre, ay ate na ang tawag nito sa kanya. Ano na namang sorpresa? Tanong niya. Sorpresa nga kaya syempre, hindi ko pwedeng sabihin. Lagi na lamang siyang may sorpresang ibinibigay sa akin. Yan si Kuya. 32 years nang inipon ang mga ideas niya para i-please sa magiging girlfriend niya. Kaya ayan, pagsasawain ka talaga niya. Natawa siya. Sandali, magpapalit lang muna ako ng damit. Nang dumating sila sa inuupahang bahay ng magkapatid ay sarado ang pinto. Kinailangan pang gamitin ni Angel ang dalang susi dahil nang kumatok sila ay walang nagbukas niyon. Nang mabuksan iyon ay muntik na siyang mapatalon. Dahil ang bumungad sa kanila ay ang nakangiting mukha ni Andre. Surprise! Sabi nito sa malakas na tinig. Nang umalis ito sa pagkakaharang sa pinto ay tumambad sa kanyang paningin ang napakaraming decorative balloons. Sa gitnang dingding ng sala ay may nakalagay na Happy Birthday, Eva. Nagawa rin sa makukulay na lobo. Sa ibaba niyon ay may isang mesa. May nakapatong doon na bilog na cake na may mga nakatusok na kandila. Ang ganda! Sabi niya. Binalingan niya si Andre. Pero hindi ko pa naman birthday Alam ko, gusto ko lang isorpresa ka ng ganitong celebration. Natatandaan ko kasi na minsan ay nabanggit mo na hindi ka nagse-celebrate ng birthday mo dahil wala namang makikipagsaya sa'yo. Dahil nandito naman kami ni Angel, naisip ko na bago matapos ang bakasyon niya ay dapat magbigay ako ng party para sa'yo. Nag-abala ka ng ganito para lang sa akin? Maluha-luha siya. Hindi lang naman ako ang nag-prepare nito, magkatulong kami ni Angel. Kinumpirma iyon ni Angel. Ako ang nag-order ng lobo, cake at ice cream. Ako rin ang nag-decorate ng sala. Si Kuya ang nagluto ng pasta at fried chicken. Siya rin ang gumawa ng happy birthday na yan.
Itinuro nito ang mga lobo. Maraming salamat sa inyong dalawa. Pero parang kulang pa na magpasalamat lang ako. Paano ko ba magagantihan ang kabutihan ninyong ito sa akin? Ano pa? Eh di syempre, kainin mo ang mga inihanda namin ni Kuya para sa'yo. Pinunasan niya ng daliri ang mga namamasang mata niya. Ngayon lang may mga tao na nagpasaya sa akin ng ganito. Nilapitan siya ni Andre at hinalikan siya sa pisngi. Happy birthday, mahal! Thank you. Nakigaya rin si Angel at hinalikan niya sa kabilang pisngi. Make a wish. Utos ni Andre pagkatapos nitong sindihan ang 27 kandila ng cake. Sinunod niya ito. Taimtim na umusal siya ng dasal sa kanyang isip. Nang hipa niya ang mga kandila ay hindi mamatay-matay iyon. Tawa ng tawa si Angel. Sorry! Magic candles kasi ang nabili ko. Masuyong ginulo ni Andre ang ulo ni Angel. Kapag kuwan, ay ito na ang nagpatay ng mga kandila. Pagkatapos, ay inakbayan siya nito at iginiya patungo sa komedor. Kainan na! Masayang sabi ni Angel. Habang kumakain sila, ay panakanakang sinusubuan siya ni Andre. Natutuwa siya sa pag-aasikaso nito, ngunit nahihiya rin siya kay Angel, lalo at panay ang kantsaw nito kay Andre. Mahirap pala kapag tumanda muna bago magkaroon ng girlfriend over sa pagka-sweet. Hindi kaya magsawa ka agad sa iyo si Ate Eva niyan, kuya? May isang naiinggit dyan kaya panay ang kantsaw. Ganti ni Andre na kunwari ay siya lamang ang kinakausap. Hindi po ako naiinggit. Sinasabi ko lang na ngayong na-inlove ka na sa wakas, naglabasan na ang kakornihan na taglay mo. Grabe, parang Guy and Pip. Akala mo naman buhay na siya noong panahon ni na Guy and Pip. Si Daddy po ang nagkwento kung gaano sila kakorni ni Mami noon sa pagsunod sa mga artistang iyon. Oo nga pala, naaalala kong kwento pa ni Daddy na kay Pip ka raw ipinaglihi ni Mami. Ah, iyan ang hindi totoo. Libang na libang siya sa magkapatid. Sa kabila ng pakikipag-alaskahan ni Andre kay Angel, ay naaasikaso pa rin siya nito na para bang napaka-espesyal niya. Kung maligaya siya noong mga unang araw nila ni Andre bilang magnobyo, ay higit pa ang kaligayahang nadarama niya ngayon. Kaya naman, hindi niya inaasahang makakasingit na naman ang maaligasgas na tinig. Paghandaan mo na ang nalalapit na katuparan ng sumpa sa iyo, Eva. Eva? Eva? Nasaan ka? Si Andre ito. Papanhik na ako ha? Malakas na sabi niya mula sa ibaba ng hagdan ng cottage. Walang sumagot ngunit bukas ang pinto nang itulak niya iyon. Nakita niya sa center table sa sala ang glass vase na ibinigay niya noon kay Eva. Puno iyon ng magagandang lilium. Ngayon lamang niya nakitang ginamit iyon ng kanyang nobya. O baka naman sa silid nito dati inilagay ang vase. Marahil ay ngayon lamang nito naisipang gamitin iyon sa sala. Nagtungo siya sa komedor ngunit wala roon si Eva, kaya nagtuloy na siya sa kusina. Wala rin ito roon. Nang mapasulyap siya sa bintana, ay nakita niyang papalapit na ito sa pinto ng likuran ng bahay. Napakanot-noo siya dahil nakapiring ang mga mata nito. Hinihintay muna niyang makalapit ito. Eva? Nagitlaman ay nagpatuloy ito sa pagpasok sa kusina. Anong ginagawa mo? Bakit nakapiring ang mga mata mo? Inalis nito ang piring sa mga mata. Binuksan nito ang maliit na refrigerator at inilabas ang isang pitchel mula roon. Magpalamig ka muna, sabi nito habang inilalapag sa counter ang pitchel. Gumawa ako ng dalandan juice kanina. Bakit nga nakapiring ang mga mata mo? Nagpa-practice lang ako. Practice ng ano? Mabuti nang alam ko kung paano kumilos dito sa loob ng bahay kapag nabulag na ako. Napahinga siya ng marahas. Ano ba namang klaseng salita yan? Bakit mo iniisip na mabubulag ka? Naisip ko lang kasi na sa aming mga babae lamang nangyayari ang trahedya sa pamilya ko.
Kaya kung mangyayari uli iyon, malamang na sa akin naman. I can't believe na inaasahan mong... No! Mas tama sigurong sabihin ko na hinihintay mo na mangyari sa'yo ang trahedya. Hindi natin mapipigilan ang nakatakdang mangyari, Andre. Paano ka naman nakasisiguro na iyon nga ang mangyayari? Basta alam kong hindi magmimintis ang sumpa. Napabuntong hininga siya. Gusto na niyang mainis dahil ayaw nitong labanan ang kapahamakang inaasahan nitong mangyayari. Paano ko ba mababago ang paniniwala mong iyan? Huwag mo nang subukin, mabibigo ka lang. Parang pinipiga ang kanyang puso sa nakikita niyang kawalang pag-asa sa anyo nito. Nayakap tuloy niya ito ng mahigpit. Kung lumayo ka na lang kaya sa lugar na ito, may bahay ang mga lolo ko sa Makati na katiwala lang ang nakatira. Pwede kitang patirahin doon. Siguro naman, kung naroon ka na, ay hindi ka na masusundan ng sinasabi mong sumpa. Salamat, Andre. Pero tulad ng sinabi ko sa iyo noon, hindi ako maaaring umalis ng bahay na ito. Hindi na lamang siya nakipagtalo pa rito. Pasasaan ba at makakaisip din siya ng paraan kung paano mababago ang paniniwala nito. Magandang miss, pwede po bang bumaba na kayo riyan? Napahinto si Eva sa pananahi ng sirang parte ng malaking nylon mesh na nakasaklob sa bubong ng kanyang bahay. Nasa ibaba pala si Andre. Nasa tabi ito ng hagdan at nakatingala sa kanya. Ako na lang ang gagawa niyan, sabi pa nito. Bumaba ka na at baka mahulog ka pa. Hindi, aniya. Sanay na ako rito. Hintayin mo na lang ako riyan. Maukpo ka muna sa balkon. Hayaan mo na sa akin yan. Trabaho naman ng lalaki yan eh. Wag na. Dati ko namang ginagawa ito. Ang tigas naman po talaga ng ulo ng mahal ko. Kapag bumilang ako ng 3 at hindi ka pa bumababa riyan, aakyatin na kita at hahalikan kita ng matagal. Makikita tayo ng lahat ng dumaraan, sige ka. Natawa siya sa pananakot nito. Kahit na na-excite siya sa sinabi nito, ay sinunod na lamang niya ito. Kumilos na siya upang bumaba ng hagdan. Subalit unang hakbang pa lamang niya patungo roon, ay biglang sumulpot si Luna mula sa kung saan. Tumawid ito sa daraanan niya. Sa pagkagulat, ay sumabit ang kanyang paa sa butas na nylon mesh, dahilan para mawalan siya ng balanse. Dumaos-dos siya at bumuka ang kanyang mga kamay, subalit wala siyang makapitan. Tuluyan na siyang nahulog. Ang hindik na mukha nang nakatingalang si Andre ang huli niyang natandaan bago pumalit ang matinding sakit na dulot ng kanyang pagbagsak. Hindi huminto sa pagdarasal si Andre para kay Eva mula nang mahulog ito sa bubungan. Tumama ang ulo nito sa mga pinagtabasang metal mula sa nililok nito. Grabe ang naging pinsala sa ulo nito. Kinailangang operahan ng malaki ang sugat niya. Mabuti na lamang at himalang walang bali ang mga buto nito. Gasgas at sugat na hindi naman malalalim ang pinsala nito sa katawan. Ngunit sa kabila niyon ay kinakabahan siya. 2 araw na ang lumilipas pero hindi pa gumigising ito. Labis-labis ang takot at pag-aalalang nadarama niya. Halos hindi na nga siya umuwi sa inuupahang bahay. Kapag napipilit siya ni Angel na umuwi upang matulog, ay hindi rin siya mapakali roon kaya bumabalik din agad siya sa ospital. Nais niyang nasa tabi siya ni Eva kapag nagkamalay ito. Pinagmamasdan niya ang natutulog na nobya. Puno ng benda ang ulo nito at ang isang bahagi ng mukha nito na siyang napinsala ng husto sa pagbagsak nito. Labis-labis ang naging pagsisisi niya. Kung hindi siya nagpumilit na pababain ito sa bubong, ay hindi ito magmamadaling bumaba. Hindi sana na disgrasya ito. Hinawakan niya ang kamay nitong walang swero at marahang hinalikan iyon. I'm sorry, mahal ko. I'm so sorry. Bago pa niya mabitawan ang kamay nito, ay gumulaw na iyon. Napatingin uli siya sa mukha nito.
Nagmumulat na ito ng mga mata. Eva, salamat sa Diyos at nagkamalay ka na. Tinimbrehan niya agad ang nurse's station. Andre? Ako nga ito, mahal ko. Kumusta na ang pakiramdam mo? Bakit napakadilim? Tanong nito sa parang inaantok na boses. Bakit wala akong makita? Natigagal siya. Oh God, no! Ano nga kaya ang dahilan at pagmulat ng mata ni Eva ay wala siyang makita? Tumalab na nga ba ang sumpang sinasabi niya? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata.